Pasensya na kayo sa aking itsura. Pag inantay ko na makapag-ayos ako para makapag-vlog, ay hindi na makakapag-vlog ang lola niyo. Kumusta kayo? It's been a while. So, sana may mga manonood nitong vlog ko na ito, upload ko. It's been, I think, a year since I last vlog ng life update kasi naging busy ang lola nyo. Although, nagka-capture pa rin ako ng mga videos whenever I can. At kaka-upload ko lang few weeks ago nung, I think, yung summary ng year namin, kung anong itsura nung, yung weather dito and that. So, for the past months, naging busy ang lola ni Neo. At ako ay nagnegosyo. So, naging busy ang lola ninyo sa pagninegosyo. Small business dito sa Labrador City. Kita ka sa inyo. Wait lang. Tadam! Ito ang Hive Cafe. Pakita ko sa inyo yung itsura nito dati nung hindi pa yan nakaayos. Wala pang furniture. Ayan. Tadam! So, ito, ang lugar na to ay pakita ko rin sa inyo dito sa labas. Kanina kasi daming tao, nag-vlog na ako. Uulitin ko na lang. Pakita ko na lang sa inyo kung nasaan siya. Ito ang Labrador City. 8 o'clock ngayon, ganyan ang itsura. Hindi po uso yung mga tao naglalakad dito sa paligid at nagsha-shopping sa gilid-gilid. Walang mga ganon, naganap dito. Ayan yung IGA. Yung main grocery store dyan. Alam mo ba, kahit na lagi nandyan yung mga tao, main grocery store dyan, apakahirap nilang i-direct dito. Kahit yung mga tao dito, ilang beses ko nang ipinopost, hindi pa rin nila alam kung nasan yung cafe namin. Kasi nandyan lang sila. Kung makikita nyo rin naman yung mga vlog ko, hindi naman ako yung naglalakad-lakad dito. Pagka mag-grocery ka, pupunta ka lang dyan, balik sa sasakyan, uwi na, pupunta sila dyan. So, kung yung mga pupuntahan mo lang, hindi ka na magtitingin-tingin pa sa paligid. Although this is the bank also. Ito kasi may mga, dito parang hindi siya pang kids friendly, mga binibenta nila dyan. So, and dito, naunsyami ang pag-vlog ko na naman. Teka, i-on natin tong ilaw. Ayan. So, ayun na nga. Hindi nakasanayan ng mga tao dito na hindi siya tulad ng sa mga cities dito sa Canada. Hindi siya tulad sa Dubai at sa Philippines yung market niya. So, ganyan yung challenging part ng pagnenegosyo dito sa Labrador City kasi walang mga tourists, wala yung mga passers-by na mapapadaan lang. Pag pupunta sila dito, sasadyain nila to. Doon sila, yung mga customers mo is yung mga sasadyain nila, nakakain sila dito. So, kailangan laging nagpo-post sa social media. Pero ang kagandahan naman is meron dito na mga pages na madami namang mga members yung pages na yun. Wait lang, tulungan ko sila, Daryl. Tuloy natin. Dami ko kasing sinasabi, di ba? Pero, yan, gusto ko lang din i-share. Nagbukas kami noong March ng soft opening. At ngayon ay patapos na ang July. Itour ko kayo. Dito, yan pa lang ang pa-sticker namin na galing sa Temu. Wala pa akong banner dyan sa taas kasi costly, one is costly, tsaka hindi rin naman tumitingin yung mga tao dyan sa taas, pero baka maglalagay ako dito sa labas ng nakaangat doon. Di ko pa yan na bili. So, dahil mainit, walang aircon dito sa amin at wala sa budget kong bumili ng aircon. Dito po, ito yung aking gamit, cooler. Electric fan na walang gaanong hangin. Ito, sa online ko lang lahat binili ng mga furnitures. Ay, pero dito, sa Walmart ko to nabili. Yung mga yan, mga stools. And then, ito lahat online ko binili yan dahil mahal yung local furniture shop dito. Siguro, yung mga set na yan, 3,000 sa kanila or na mga ganong range. Kasi ito outdoor chair, sa online ko rin din yan binili. And then, dito tayo. Tignan mo yung mga menu namin.
Hindi ko pa matapos-tapos. Pag ganyan pa lang siya. Look at our Dubai chocolate. So, mga coffee base, milk base, tea base, at ito yung aming menu. Japanese. Itong Japanese souffle pancake, hindi naman talaga yan ang binalak ko na i-offer talaga in the beginning. Isa lang yan siya sa mga iniisip ko. Pero ito yung catch ng attention nila nung nagsisimula pa lang kami sa online. So, yan yung mga ino-offer namin. And then, pag may bagong menu, pinapost ko sa Facebook, wala pa kaming isang buong menu. Dahil hindi ko pa natatapos lahat ng menu namin. At ewan ko ba, kapag hindi pa puno yung lahat, nahihirapan ako dun sa mga ganung yung gusto ko yung lahat nandun na. Ito, hindi yan talaga ganyan. Bakante pa yan, wala pa kaming binibenta dyan. At light speed ang aking POS. Ito din, bakante pa. Marami pa kaming gagawin. Ito, sa online ko din yung ginawa. Actually, ito hindi pa rin namin nagagamit. Itong drip coffee na to. Tapos, itong area na to, dahil kami ay Academy and Cafe din. At first, nung wala pa ako mga equipment, nag-open ko na yung Academy part, mga tutorial. And ito talaga dapat turn siya into classroom. Kaso, mahirap din ang marketing pala ng Academy. Kahit na makikita mong may mga demand or anything, for some reasons that I'm still figuring out in the process, iba yung marketing talaga dito sa Labrador City. Anyway, etong space na to, hindi nila inuupuan para kumain or mag-coffee. Yun sana yung nasa vision ko na pwede silang uminom dyan, magbasa or anything. But then, yung mga generation dito yung mga kabataan dito sa Canada na hindi naman Asian, hindi Filipinos, ay hindi tulad namin ting mga Pilipino. Pag may mga ganitong spaces, magkikita ka tayo magkakaibigan, magkukwentuhan. Hindi ganun yung ganap dito dahil taga rito lang naman yan sila lahat. Hindi yung tulad sa atin, classmate mo nung college, nung high school, taga province na ganito, taga Maynila, magkita-kita kayo sa ganito, ganyan. Dito kasi hindi. Sila lang din yan. Nakikita yan sila sa mga hockey games, sa mga sports games nila, ganyan ang peg nila. So, hindi pala nag-work yung ganito. Although, may mga group ng mga Filipinos, ang mga yan sila dyan, tumatambayan sila dito minsan. And then, tong play area, magulo siya dahil may academy kami class kanina. Dito yung sa play area din. Hindi pa rin to gaanong na-advertise. Hindi pa masyadong yung talagang pupunta sila dito para iwan yung bata, tas sila mag-uusap. So, hindi ko pa nakakrack yung tamang strategy doon, but that one is ready. And then, dito itong area na to, hindi rin ginagamit pa kasi balak ko rin magkaroon ng brunch buffet, pero patagal-tagal pa yun, marami pa akong itetest na menu na gagawin, ganyan. Full breakfast nga ikaka-launch ko lang last week for 1 day lang. So, matagal-tagal pa yan. Ito yung ating toilet, pang babae at pang lalaki lang siya. Ito yung academy. Ayan siya. So, meron kaming pa-screen dyan. Entertainment room din siya. Pwede siya maging videoke, karaoke, pwede manood ng movie. Na-rent na to for a couple of times for movies, for events, ganyan. Pwede rin magpa-party. Dito rin yung classes ng academy namin. Ayan siya. Kung nakita nyo sa online, yung unang mga kaka-launch lang namin, ito lang yung part na itong nakikita nila for tutorial. So, ako kasi nung nakita ko yung venue na to, yung naisip ko na tong mga bagay na to na pwedeng, pakinabangan dito sa amin na wala naman gaanong kainan. Ito storage, di ko na lang papakita sa kabila. So, wala namang mga gaanong ganap, walang mga gaanong kainan. So, ako bilang galing ako ng UAE at na-miss ko yung mga ganong bagay. Nakapakita ko yung mukha ko. Bilang galing ako sa Dubai, sa UAE, na-miss ko yung mga ganong bagay. Naengganyo ako na alam mo yun, dalhin yun dito kahit hindi naman ako talaga from food industry. Wala akong experience sa food industry.
Hindi ako cook or chef by profession. Hindi ako nagluluto sa bahay namin. Natuto lang ako magluto nung paglipat namin sa Dubai. So, bakit ako nagnegosyo ng pagkain, 'di ba? Nung ano kasi, nung after kong umuwi ng Philippines last year, pagbalik for something, hindi ko na lang babanggitin kung ano. Pagbalik ko dito, actually, from 2024, I think, lagi na lang every year, pag New Year, ang prayer ko is, yung bago ako maggawa ng any decisions in life, na i-consult ko kay God kung ano yung will niya, tatanungin ko siya, ganyan. So, that's always been my goal na gawin ko on a daily basis. So, one time, dito sa lugar ko, minsan kasi, naiisip ko, masyadong enggrande yung plano ko ba, yung kapag ka hindi pa natupad yung ganong klaseng event or pangyayari. What I mean is, masyadong malaki yung requirement sa bagay na gagawin ko. So, naisip ko, lately na natututunan ko din, like kunwari sa parents ko dati, gusto ko bongga na ganitong mabigay, ganito, ganyan. Pero, the past few years, pinapractice ko na dahil natutunan ko na it doesn't have to be mag-start ka ng big na. Mas maganda yung mag-start ka ng maliit kaysa sa wala. So, from that, natututo ako na ganon. So, nung pagbalik ko dito sa Labrador City, nag-pray ako, nag-asa ako kay God, Lord, ano po yung gagawin ko, pwede kong gawin kung nasan ako ngayon, sa kalagayan ko ngayon, sa status ko ngayon, kung ano po yung kung ano po ba yung pwede kong gawin, kung that's part of His will. And then nakikinig ako ng message from Faith Life Church. They are based in the US. And one of the messages known is wealthy place. So, meron doon verse, hindi ko lang kabisado yung chapter and verse, but yung message is, you brought me out of water and fire, parang ganon, and you brought me to my wealthy place. So, ang pagkaka-explain din nun nung speaker ni Brother Keith Moore is, your wealthy place is not just the location. It's your status mo, yung kalagayan mo, na and overall, the people you're with, yung status ng career mo, yung status ng relationships mo, your finances, your health, yung ganyan. And that your wealthy place is the place where you will feel most fulfilled. You will be at your fullest potential. A place where you can be a blessing. So talagang nangusap sa akin yan na I know that's a message sa akin ni God. Kasama ako doon sa mga tao na yon na will ni God sa kanila to be in their wealthy place. And ang gusto ko pa noon, there are two types of wealth kasi. One is coming from that's from the world, not from God. And the one is from God. The one that's from God is a blessing and it has no. So, na maximum na yung recording time ko. Nagre-record pa ba? Yan. So, yung the blessing of the Lord, it makes you rich and He adds no sorrow to it. Yun yung gusto kong blessing. At yun yung blessing from God. And ang gusto ko pa sa message no na narinig ko is, hindi lang kanya dadalhin sa wealthy place na yon. I'm trying to retrieve that verse kung nasan yun exactly. Pero ang sabi doon is, God will also enable me na ma-enjoy ko yung mga bagay na yon. And that, that's one thing na deal breaker yun para sa akin. If it's just artificial, it doesn't count. So, yung blessings, yung wealthiness, yung wealthy place na bibigay sa'yo ni God, hindi lang niya ibibigay yon, He will also enable you to enjoy it. It means He will give you the strength physically in your health, your relationship, the people you're with, your heart na ma-enjoy mo siya. So, ayun. I just wanted to share that with you guys because that's really is yun talaga yung kung paano ako nakapag-start ng business. I cannot give you other reason apart from that dahil yun talaga yung reason nun. So, I asked God and then yung sa message na yun, nangusap sa heart ko,
um, na magnegosyo. And then, in my heart, mag-iisip ako, ganyan, syempre, bibigyan ka ng knowledge ni God, ng grace ni God. Ang pinaano sa akin ni God noon is, restaurant. Asian restaurant. So, sabi ko, bakit food? To be honest, bata pa lang talaga ako actually. May gusto ko na magnegosyo. Wala kasi ako yung gusto ko ng profession na ganito, ganyan. Ang gusto ko talaga is maging leader ako ng something, maging owner ako ng something, mag-start ako ng something. Ganyan ang gusto ko talaga. So, um, nung bata-bata pa ako, alam ko talaga in my heart na bibigyan ako ni God ng idea, ng vision na gagamitin ko sa ganitong paraan noon. O, meron akong isang business model idea back in UAE pa nung 2019 ko pa yata naisip yan, 2018. Pero it's a really a huge project. So ngayon, nag-ask din ako makapag-practice or na talagang magkaroon ako ng experience. So, never kong inisip yung food. Kasi laki ako sa Pampanga, sa Philippines, maraming magaling magluto. Maraming masasarap na restaurant. So, never kong inisip na, ay, mas ma-offer ko ng mas maganda dyan, mas masarap dyan, or ganito, ganyan. Kaya hindi ko pinasak yung mga ganyang bagay. Pero dito, kumakain naman ako. Nung una, parang sabi ko, bakit? Hindi naman ako nagluluto. Wala naman ako experience dyan. Pero, restaurant. So, yung una, sa kiosk lang siya dapat sa mall. Pero with all the complications and blah, 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 fast forward. Dito pag magnenegosyo ka, hindi pwedeng maliit lang. Kasi, komplikado yung mga bagay. So, kung magnenegosyo ka, it has to be a proper na ganito, ganyan. So, anyway, yun na nga, sa restaurant na Asian restaurant dapat. Kasi meron akong isang bagay na, gusto ko sanang i-offer dito sa Labrador City. Pero, hindi siya nag-materialize yun. And then, challenges along the way, this and that. Pero dahil hindi ko naman yun idea, I just did not, give up. And then, wag na. Ganito, ganyan na lang. So, yun na nga. Ay, nasa na ba ako? Nalito na ako kung nasaan akong, anong gusto kong i-share. So, ayun na nga, dahil sinabi, nakuha ko na yung sagot ni God kung paano, kung anong gagawin ko. But, of course, along the way, may mga challenges, may mga ganito, ganyan. I've also learned na hindi lang yung will ni God yung aalamin mo. You also have to know His ways. So, paano ba magagawa yung will niya na ganon? Paano bang kailangan mong gawin sa ganito, ganyan? So, syempre, meron akong mga rejections, mga struggles dito, lalo na sa Labrador City kasi dahil remote area kami, mas mahal yung dito, lahat, lalo na kapag pagka-construction, kahit simpleng construction lang. So, sobrang tagal at sobrang mahal magpatayo ng, for instance, commercial kitchen, ganyan, ng may hood and all that. So, madaming mga reason para hindi ko to ituloy. But then, hindi ko naman ito idea. So, I went back to God and God led me to this and nakapagpatayo tayo ng ating mumunting cafe. So, ayun na nga, paano siya naging academy and cafe? Nung nakita ko tong space na to kasi malaki, sabi ko, ay, parang ang ganda naman nitong, magtayo ng, parang daming pwedeng gawin dito, ganyan. And then, naisip ko, bakit kaya, anong pwedeng gawin ng hindi na kailangan ng dami pang bongacious na construction na gagawin? So, tinignan ko yung sa tutoring kasi, actually, God graced me also in teaching. I just didn't want to pursue that profession. Pero, nag-teach ako ng Koreans. Yung una kong trabaho, which I enjoyed naman, ESL online sa mga Korean. So, meron din akong idea somehow sa ganyang tutoring. Kahit nung bata pa ako, nag-tutor ako ganyan. So, pero hindi ako nag-tutor dito. Nag-hire ako ng tutor from Philippines remotely. And then, yung pinakita ko sa inyo kanina. So, yun ang naisip ko, okay, pwede ako magganito. So, nalaman ko na yung process noon is very doable. And then, nag-ano ko ng permit for a cafe para kahit walang mga usok-usok masyado dyan. Sabi ko, though hindi ako nagkakape,
sa decaf lang ako. Hindi ako mahilig sa mga cafe na pumunta. Hindi ako marunong magbarista, pero makakapaghanap naman ako ng mga tao na marunong yan. Pero nakakapagluto ako. One thing na na-realize ko kasi nung kumakain ako dito, pag kumakain ako, hindi ako nasasarapan, pero may business na sila dito. Pag ako gumawa, nasasarapan ako. So, somehow, dun sa part na yon, alam ko that I'm able to, do well in that scene. Akala ko kasi dati, lahat ng tao, alam nila na masarap to, hindi masarap to, or marunong sila na iluto yung ganitong bagay according to their preference. And then I realized na hindi pala lahat ganon. So, somehow, medyo may edge yung lola nyo sa part na yon. So, ang gamitin natin yun, di ba, para ma-serve yung town. Nagsaserve kami ng mga Japanese souffle. I've never had Japanese souffle pancake before. I've never really had one from Japan or anything that serves that. So, ano nga ba? Nakita to ni Daryl eh. Tapos sinend niya sa akin, ng asawa ko. Sabi niya, magbenta tayo ng ganyan. Sabi ko, okay. Ayan, ni-research ko lang kung paano siya gawin. Nung na-try ko na, uy, kaya naman pala. Pero ang daming beses na na-fail yan, ganyan-ganyan, hanggang sa finifigure out namin kung paano siya ma-full proof. And we're almost there. We're not yet there, pero yung sinaserve kasi naman namin is masarap. And then the texture and yung textures nandun naman. Pero yung sabihin mo na perfect talaga and wait a minute. So, ayun na. At aalis na ako ha. Tutuloy ko na lang yung vlog ko next time. Bye! Ganun lang. Ito nga yung asawa ko, sinend lang niya sa akin yung souffle noon, kaya naisipan kong gawin yun. So, itutuloy ko na lang yung kwento ha. At kami magsasarado na. Yung mga saksakan, i-double check mo. Check natin. Ang alin? Si ate. Ate Elang. Hindi ko muna kayo itutur dyan ha. So, okay. Bye-bye. Tumikwas oh. Tumikwas, mapangit yung pagkakagupit ko. Ano masabi niyo sa pagkakagupit ko guys sa kanya? Pangit yung pagkakagupit. Sinong kamukha niya? Si Maui o si ano? Maui! Ayan na, at pauwi na kami. Ano oras? Alas 9 ng gabi. Ay nako, grabe ako. Duty, 6 a.m. 6 a.m. to 9 p.m. duty. So, kaka-resign ko lang mga 2-3 weeks pa lang. So, nung sinisimulan ko yung negosyo, ay may full-time job pa ako ng 8 to 5. Kaso na-realize ko, bakit ko pinapahirapan yung sarili ko? Dapat pinubuhay ako nung asawa ko. Kaya nag-resign na ako. Pumayag naman siya. So far, hindi pa namin nararamdaman na wala akong sahod. Dapat sahod ngayon. Dapat sahod ko ngayon. Lagi ko namang hindi alam na may sahod ako. Kaya, ayan. Dahil nasanay naman na kami ng ng ganitong life eh. Wala naman kaming masyadong mga gusto sa buhay. At mga $10 million. Ayun na nga. Hindi ko nagbablog ako nito yun nung nagtatayo ako. Pakita ko sa inyo. So, posible naman po na magnegosyo habang may trabaho. 8 to 5 pa ang trabaho ko noon lunch lang ako sumusundot-sundot ng mga ginagawa. Pero pumayat ako ng beshi. Siguro mga 10 kilo. Meron ko sa amin nang nagkasakit ako ng 2 linggo na flu. Lordy? Lordy, nakakali ko to. Dito kami sa Baler ni Tita Aina. Nalagay namin yun sa Chia. Andiyan yun sa Chia. Hindi ko mapakita yung address nila kasi hindi ko na sa inyo baka mamaya pumunta pa kayo, 'di ba? Hindi naman kayo invited. So, ayun, nakayanan ko naman yung face na yan. At nangayayat nga lang talaga ako ng bonggang-bongga. Nangayayat ako noon kasi nagkasakit si Chia, nagkasakit ako ng 2 weeks na flu nung last winter. Tapos, before noon, for the past few months kasi noon, dami ko nang nasiskip na lunch, dinner. Tapos tuloy-tuloy afternoon, lunch, dinner, nasiskip ko din. At yun talaga yung face na yun. At si Chia kasi nasa school siya nun. Pero nung nakikita ko na, ay, nangyayat yung lola mo. So, kinonsult ko kay God yung ganyang bagay. Syempre, balik tayo, sinabi ko kanina, yung blessing of the Lord, it makes you rich and He adds no sorrow to it. So, if something produces sorrow, nangangayat ka na ng bonggang-bongga, ng ganito-ganyan, 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 ganito-ganyan. So,
there's probably something that you missed along the way. So you go back to God. San ba yun? So kaya ayun. Anyong full-time job. At ito ang akin Shia. Pero pwede pa naman ako magtrabaho later on. Hi Lovey, pero sa ngayon, yan ang aking kailangan gawin. Hi love, how's your day at Dara's house? Maui! Maui! That's nice. Can you put on your seatbelt, my lovey? Seatbelt. Seatbelt na siya. What are you doing? Maui! Anak ni Maui! Ayan na, nakalimutan ko na naman kung anong bina-vlog ko, Beshi. Pero i-upload ko na to talaga. Para matanggal na sa phone memory yung mga nire-record ko. Para naman paano ba ang buhay dito ng magnenegosyo at nagtatrabaho, di ba? Malay mo, makinabang. Dati kaya may mga nakinabang. Nagulat nga ako, may mga nag-approach sa akin. Hello po sa inyo. Madali na magtrabaho paano, ikaw ba yung sa vlog? Sabi nila, kuya, madali na ate. magtrabaho sa mga tao na ganito kasi Vlogger ka din? malapit lang yung mga trabahuan Kasi yung Unlike pag sa city ka kasi, transpo. sa city ka to Tama naman. Good point. So, i-consider mo rin kasi yung travel mo. Dito kasi, ay maliit lang po kami. Kaya punta ko ng trabaho, punta ko ng part-time, punta ka ng negosyo, konti-konting malaki pa biyahe ata, lang. nagdadala ka Di ba na ako nagda-drive Yun lang, itong Juzaway ko. Alam mo na, pagka tinutopak. Parang lang to, boni lang ata to. So, ayun nga, hello po sa inyo. Yung mga nag-approach sa akin. Makamanga no? Isa-dalawa lang sila. Pero at least, di ba, may mga nanonood at nakikinabang sa vlog natin na mga papunta pa lang dito sa Labrador City. And anywhere, and in Canada in general. Para magkaroon kayo ng idea kung, alam mo yon yung mga facilities ng government na available sa inyo dito. So, sa experience ko, mas business entrepreneur friendly naman yung Canada as compared to Dubai and the Philippines. Para sa aking experience, sa laang po. Kaya kung kayo po ay magaling, may merong mga skills kayo sa inyong mga pinanggalingan at gusto nyo pong dalhin dito sa Canada, ay bakit hindi? So, dito na kami sa Bago ba kayo Baler. bukas?